Itigil mo muna ang ginagawa mo ngayon at makinig ka. May malaking nagawa ang NATO para sa Ukraine. Dapat kabahan si Putin dahil pinirmahan na ng NATO ang parusang kamatayan para sa Russia. Paano? Habang nag-uusap tayo, ang Collective Defense Alliance ay gumagawa ng bagong planong tutulong sa Ukraine. Tapusin ang pananakop ng Russia. Malamig, totoong pera. Kung itutuloy ng NATO ang plano nila na mukhang tiyak na mangyayari, matatakot si Putin sa mga epekto nito. Hindi lang para sa digmaan sa Ukraine na magiging malaki na, kundi para rin sa ibig sabihin nito sa mga plano ni Putin na harapin ang NATO kapag natapos na ang digmaan. Nagsimumula ang lahat sa apela ng Ukraine. Noong Hunyo, 11 iniulat ng politiko na nakausap nila ang isang mataas na opisyal ng depensa ng Ukraine. Di sinabi ng outlet kung sino. Gusto ng opisyal manatiling anonymous. Sinabi ng opisyal na naghahanda ang Ukraine ng malaking kahilingan para sa susunod na pagpupulong ng Ukraine Defense Contact Group o Ramstein format. Layunin ng mga pagpupulong na formalisahin ang kasunduan sa tulong militar para sa Ukraine at nilinaw ng opisyal ang hihilingin ng Ukraine. Nakikita ng lahat na nasusunog ang Russia at gusto pa namin itong dagdagan. Pero kailangan namin ng pondo ayon sa opisyal. Magkakano ang hinihingi ng Ukraine sa mga kaalyado sa Europa at NATO? Mga 20 bilyon. Isang malaking hiling na alam nila. Ayon sa sinabi ng opisyal sa politiko, hihilingin sa mga kaalyado na mag-ambag ng 2 hanggang 6 na bilyong dolyar bawat isa para maabot ang target. At bukas ang Ukraine na tanggapin ito bilang tulton militar o pautang na kailangang bayaran. Pero para sa Ukraine, na gumagastos na ng 40% ng kanilang gross domestic product o GDP sa kanilang militar. Ang dagdag na 20 bilyong dolyar ay malaking dagdag sa 38 bilyong dolyar na naipangako na ng mga bansang NATO para sa Ukraine sa 2026 at ilalapit ang bansa sa target na 60 bilyong dolyar na bilateral aid na itinakda ni NATO Secretary General Mark Rutte noong Mayo. Ilalatag ng Ukraine ang kahilingan nito, pero posibleng hindi na maghintay ng pahintulot mula sa NATO. Dahil lumaganap ng balita sa kahilingan ng Ukraine, tiyak na alam na ito ng mga leader ng NATO. Alam na nila ang darating sa Ramstein format at handa na. Hihingi ang Ukraine ng 20 bilyong dolyar. Pero sabi ng NATO, kami na ang bahala. Hindi nila ibibigay ang 20 bilyon sa Ukraine. Magugulat ang lahat dahil maghahanda ang NATO na magbigay ng higit pa sa nag-iisang bansang lumalaban sa mga ambisyon ni Putin sa Europa. Ang inihahanda ng NATO ngayon ay tila hahatol sa kamatayan ng pagsalakay ng Russia dahil titiyakin nitong tuloy-tuloy na daloy ng pondo sa Ukraine, lampas pa sa hinihingi nila. Nakita ng NATO ang hiling ng Ukraine na 20 bilyong dolyar at malapit na ring aprubahan ang taas nito sa mahigit 80 bilyong dolyar. Iniulat ng politiko na ito ang tulong militar na iniaalok ng mga bansang NATO sa Ukraine para sa natitirang 2026. Nakausap ng outlet ang 4 na diplomat ng NATO na nagsabing kasalukuyang tinatalakay sa NATO ang isang panukalang mula Alemanya at malapit nang mapagkasunduan ito. Kapag naging maayos, ilalabas ng NATO ang 80 bilyong dolyar na alok sa Ankara Summit 1 buwan matapos ang pagpupulong sa Ramstein. Malaking resulta ito para sa Ukraine. Pumasok ito na humihingi ng 20 bilyon pero lalabas na may mahigit 4 na beses ng halagang ito mula sa mga kaalyadong nagtitiyak na hindi mananalo ang digmaang pag-ubos ng Russia sa Ukraine. Inhal lang sa kakulangan ng pondong kailangan ng Ukraine para magpatuloy sa pakikipaglaban. Isiniwalat ng ikalimang opisyal ng NATO sa politiko ang dahilan sa likod ng alok ng Collective Defense Organization. Mahalaga ang matibay na pangako ng Ankara na ipanpatuloy ang suporta sa Ukraine sa mas napapanatili at patas na paraan ayon sa opisyal. Ngunit higit pa ron, bilang bahagi ng bagong pondong ito, maglalagay ng mekanismo upang matiyak na lahat ng kaalyado ng NATO, pati na rin ang Ukraine mismo, ay makikita kung sino ang nagbibigay ng ano. Iyan ang susi sa pag-apruba ng panukala dahil may ilan sa NATO na naniniwalang sila ang mas may pasanin sa suporta sa Ukraine kaysa sa iba. Kasama rito ang mga bansang Nordic tulad ng Sweden at Finland
na pinakabagong miyembro ng NATO. Noong Nobyembre, sinabi ni Maria Malmström Stenergard, Swedish Foreign Minister, na hindi proporsyonal ang laki ng pasaning inaako ng mga bansang Nordic sa pagbibigay ng ayuda. Ang Nordic countries na may wala pang 30 milyon katao ay nagbibigay ng 1/4 ng suportang militar ng mga NATO countries na may halos 1 bilyon ngayong taon. Hindi ito sustainable o makatuwiran. Malaki ang ipinapakita nito tungkol sa Nordic. Mas sinasabi nito ang tungkol sa hindi ginagawa ng iba ayon kay Stenergard. Matalim na mensahe na dapat marinig ng ibang miyembro ng NATO. Iminungkahi noon ng Foreign Minister ng Sweden na i-unfreeze ang mga asset ng Russia sa Europa at ibigay sa Ukraine. Hindi pa rin ito opsyon para sa may hawak ng asset kahit ginagamit ang mga iyon bilang garantiya sa 104 bilyong pautang ng European Union sa Ukraine. Kaya ang mga na-freeze na asset ay hindi pa rin magagamit, lalo na pagdating sa ideya na basta na lang ibigay ang mga ito sa Ukraine. Ang bagong panukala ng NATO ay magdadala ng mahigit 80 bilyong dolyar sa Ukraine. Handang gamitin laban sa pananakop ni Putin. Ito ang nalalaman natin tungkol sa panukala ng NATO ngayon. Una, nabanggit nating panukala ito mula sa Alemanya. Ang dahilan kung bakit ito umiiral ay dahil may isa pang panukala na tinanggihan ng mga miyembro ng NATO. Nung Mayo, kasabay ng pagtatakda ni Rutte ng target na 60 bilyong dolyar na tulong para sa Ukraine. Iminungkahi ng kalihim general ng NATO na maglaan ang bawat miyembro ng 0.25 ng kanilang GDP para suportahan ang Ukraine at maabot ang target nito. Bagamat pantay sa GDP, natural na may ilang bansa na mas malaki ang ambag sa Ukraine kaysa sa iba. Halimbawa, ang Alemanya ay may 5.04 na 8 trilyong dolyar na GDP noong 2025 ayon sa statista. Ang pagbibigay ng 0.25 ng GDP na yon sa Ukraine ay aabot sa mahigit 12.62 bilyong dolyar na halos ikalima ng kabuuang 60 bilyong dolyar na target ng Russia para sa 2026. Ang panukala ay nangangailangan ng mga bansa na gumawa ng tuloy-tuloy na pangako sa Ukraine na hindi nila maaring baguhin kahit pa magkaroon sila ng mga suliraning pinansyal sa loob ng kanilang bansa. Dahil dito, tinanggihan ng ilang NATO na bansa tulad ng Pransya at UK ang mungkahi ni Rutte. Ang 80 bilyong dolyar na tulong na ngayon ay iminungkahi sa ilalim ng bagong mekanismo ng Alemanya ay nagsimulang magkaroon ng suporta matapos tanggihan ang ideya ni Rutte. Ang bagong plano ng NATO ay nagbibigay ng mas malawak na kalayaan imbes na pilitin ang mga miyembro na magbigay ng 0.25% ng GDP. Konektado rin ito sa pautang ng European Union na nabanggit kanina. Iniulat ng politiko na ang plano ng Alemanya ay sumasaklaw sa halos 35 bilyong dolyar na pondo ng pautang na naipangako na ng EU. Kaya't may natitirang humigit kumulang 45 bilyong dolyar na kailangang ibigay sa pamamagitan ng mga bilateral na programang tulong. Ipagpalagay nating makakalusot ang panukala sa negosasyon at mapupunta ito sa Ukraine sa Ramstein format. Kaya may konting pampatamis para mas madali tanggapin ang gamot kumpara sa panukala ni Rutte. Para maabot ang 80 bilyong dolyar na iaalok sa Ukraine sa Ankara, kailangang maghanap ng mas kaunting pera ang mga miyembro ng NATO kumpara kung GDP-based ang plano. Kung pag-uusapan ang pera, ang alok na ito ay magre-representa rin ng malaking pagtaas sa pondong ibinibigay ng mga miyembro ng NATO sa Ukraine. Noong Hunyo 4, iniulat ng Kiel Institute na patuloy nagbibigay ng mataas na pondo sa Ukraine ang mga kaalyado nito sa NATO. Halimbawa, nagbigay ang Alemanya ng 4.8 bilyong dolyar sa Ukraine noong Marso at Abril para bumili ng panlaban sa himpapawid at drone. Nagbigay ang UK ng 1.5 bilyong dolyar na tulong, habang ang ibang NATO na bansa ay nagbigay rin ng daan-daang milyong dolyar sa parehong panahon. Kaya hindi naman ibig sabihin na hindi gumagastos ng malaki ang mga bansa sa NATO para tulungan ang Ukraine. Ang pagkakaiba lang ngayon ay naghahanda na silang gumawa pa ng mas marami. At mas maraming pera ay laging mas mabuti para sa Ukraine pagdating sa pagtatanggol ng teritoryo nito laban sa mga powersang mananakop ng Russia. Ang nakikita natin dito ay ang NATO ay gumagawa ng kompromiso sa pagitan ng kanilang pangako at sa pagprotekta sa Ukraine. May mga suhestiyon na tinanggihan.
Pero sa panukala ng Alemanya, malapit nang makatanggap ang Ukraine ng mas malaking pondo kaysa inaasahan ng pinakaambisyosong opisyal nito. Ang 20 bilyong bulyar na hihilingin sa Ramstein format ay halos 4 na beses na mas malaki matapos ang Ankara Summit. Kaya't napakalaki nito dahil sa ilang dahilan. Bago natin talakayin ang mga dahilan, kung gusto mo ng ganitong impormasyon, mag-subscribe ka sa The Military Show. Hinahati namin ito araw-araw sa aming mga video. Kaya mahalaga ang dagdag na 80 bilyong dolyar para sa pondo ng digmaan ng Ukraine. Heto kung bakit. Hindi lang ito tungkol sa pagtulong sa Ukraine para sa NATO. Malaki ang pansariling interest dito dahil naniniwala ang marami sa Europa na susunod na target ni Putin ang mga bansang NATO kung manalo siya sa digmaan sa Ukraine. Nagbabala si Lieutenant General Christian Freuding, pinuno ng militar ng Alemanya. Sa isang matinding babala na ibinigay noong Hunyo 11, sinabi niya na hindi na tanong kung kailan, kundi kailan talaga sasakupin ng Russia ang isang bansang kasapi ng NATO. Sabi ni Freuding, lahat ng 32 bansa sa NATO ay naniniwalang maaaring may kakayahan ng lusubin ng Russia ang isang bansang kasapi ng NATO pagsapit ng 2029. Nilinaw niyang ang petsang ito ay mula sa impormasyon ng NATO, hindi ng Alemanya. Habang nag-uusap tayo, patuloy ang pagtatayo ng mga instalasyong militar ng Russia sa mga hangganan ng NATO. Ayon sa TVP World, modernisasyon ito ng mga base sa borders ng Finland, Sweden, Norway at Baltic States na kayang maglaman ng 115,000 sundalo. Regular na inilulunsad ng Russia ang mga pag-ataking hybrid warfare laban sa mga kasapi ng NATO, gaya ng nakita natin sa Romania noong katapusan ng Mayo nang tama ng drone ng Russia ang isang gusali ng apartment sa bansa. Mas madalas at mas mapanganib na ang ganitong pagsalakay, gaya ng nakita ng Romania. Mga babala ito mula sa Russia. Sabi ni Freuding, panahon na para seryosohin ng NATO ang mga ito. Ang paglalaan ng mahigit 80 bilyong dolyar sa tulong militar ay patunay ng mas seryosong pagtugon ng NATO at pagkilalang kailangan nila ang Ukraine. Hindi miyembro ng NATO ang Ukraine at ang posibilidad na mapabilang ito ay sapat na para magalit si Putin at hindi mahulaan ang kanyang susunod na galaw. Makataruman sa bihing ang Ukraine ang unang linya sa digmaan na nais simulan ni Putin laban sa Collective Defense Alliance at mahigit 4 na taon na itong ginagampanan nito. May ganong opinyon si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Noong Hunyo 9, iginiit niya na sapat ang karanasan ng Ukraine sa digmaan para maging mahalagang bentahe para sa NATO. Aniya, walang katumbas ang karanasan na ito. Hindi pera, kundi buhay ng tao. Ibabahagi namin ang mahalagang impormasyong ito. Ayon kay Zelensky, ang pagsali ng Ukraine sa NATO ay para sa kapakanan ng NATO. Hindi papayagan ng NATO na mapasama ang Ukraine habang may digmaan kontra Russia. Pero mas mahalaga na ngayon ang Ukraine sa NATO kaysa sa ibang miyembro nito. Tulad ng binanggit ng European Council on Foreign Relations, kung matatapos ang digmaan sa Ukraine sa anumang paraan na hindi magwawagi ang Ukraine, magkakaroon ng panahon ang Russia na magposisyon ng mga tropa bilang paghahanda sa pag-atake sa 2029 na sinasabi ni Freuding na darating. Kailangang lumaban pa rin ang Ukraine para sa kapakanan ng NATO, gayon din sa sarili nito at alam ito ng NATO sa paglalaan ng 80 bilyong dolyar na tulong para sa 2026 sa Ukraine. Nagpapadala ang NATO ng malinaw na mensahe sa Ukraine at Russia. Ipinapakita ng suporta na kinikilala ng NATO ang halaga ng Ukraine bilang pangunahing puwersa laban sa agresyon ng Russia. Ang 80 bilyong dolyar na tulong militar ay hindi inasahan ni Putin na mapupunta sa Ukraine. At malinaw itong senyales na nagising na ang NATO na ang pagpapalakas sa Ukraine ang susi sa pagsira sa lahat ng mga plano ni Putin sa hinaharap. Kung bumagsak ang Ukraine, ang mga bansa ng NATO naman ang susunod na target ni Putin. Kailangang pigilan ng NATO na mangyari yon anuman ang mangyari kung ayaw nitong makita ang buong Europa na malugmok sa digmaan at ang karagdagang tulong militar ang pinakamabisang sandata na mayroon ang alyansa. Pero kung pag-uusapan ng NATO, may isang bansa na kapansin-pansing hindi nabanggit sa video na ito, ang Estados Unidos. Simula nang maupo si Pangulong Donald Trump, naging mas unpredictable ang US sa digmaan sa Ukraine
kaysa noong kay Joe Biden. Magulo ang relasyon ng Ukraine at Estados Unidos nitong 18 buwan. Mas matatag na ngayon, ngunit totoo pa rin na hindi na nagbibigay ang Estados Unidos ng parehong antas ng tulong sa Ukraine gaya dati. Patuloy pa ring may tulong na dumarating sa Ukraine. Karamihan ay galing sa kasunduan ng administrasyon ni Biden. Tulad ng itinuturo ng politiko sa ulat ng Kiel Institute na nabanggit natin kanina, wala umanong bagong tulong militar mula sa Estados Unidos. Dagdag pa ni Militani, ang hiling ng administrasyon ni Trump para sa record-breaking na $1.5 trilyong na defense budget para sa fiscal year 2027 ay walang indikasyon na may bahagi nito na ilalaan para sa Ukraine. Iyan ang realidad ng Ukraine na yon. Napatigil sa ilalim ni Trump ang bilyon-bilyong dolyar mula US na dumarating noong panahon ni Biden. Kapalit ng tulong ng Amerika ay ang prioridad na Ukraine Requirements List o Pearl Initiative, kung saan ang mga kaalyado ng Ukraine sa NATO at Europa ay naglalaan ng pera para makabili ang Ukraine ng mga armas mula sa US. Ang Pearl ay kompromisong solusyon na nagbibigay daan sa Ukraine makakuha ng armas ng Amerika nang hindi kailangan ibigay ito ng US. Pero ang katotohanan ay nananatili at mukhang hindi magbabago na hindi makakakuha ang Ukraine ng marami, kung meron man, na bagong tulong militar mula sa US hanggat si Trump ang presidente. Nagbibigay ito ng bagong pananaw sa 80 bilyong dolyar na ipangako ng NATO na karamihan ay manggagaling sa mga kasaping Europeo. Wala pang balita kung sasali ang Canada. Ngunit siguradong hindi sasali ang US. Para sa Ukraine, nangangahulugan ito na ang natitirang mga kasapi ng NATO ay gumagawa ng paraan upang punan ang puwang na iniwan ng US. Kailangan ng pera. Handa magbigay ang natitirang kasapi ng NATO. Dagdag pa, may mga sa US na sinusubukang ibalik ang tulong. Kaya hindi pa natin dapat isantabi ang bansa sa usapin ng tulong militar. Sa ulat noong Hunyo, 12 iniulat ng Kiel Independent na inaprubahan ng Komite ng Sandatahang Lakas ng Senado ng US ang pagpapalawig ng 700 at 50 milyong dolyar na tulong sa Ukraine bilang bahagi ng 2027 na budget. Panukalang batas pa lang ito at hindi pa tiyak dahil kailangan pa nitong pagdaanan ang buong proseso ng lehislatura kabilang ang debate at pag-apruba ng parehong kapulungan ng Kongreso ng US. Gayunpaman, simula na ito at umaasa ang Ukraine na senyales ito ng pagbabalik ng tulong ng US kasabay ng aksyon ng ibang NATO. Sa huli, naroon ang mismong Ukraine. Ang 80 bilyong dolyar mula sa NATO ay malaking tulong sa paglutas ng mga problema at pagpapatibay ng mga solusyong militar para sa Ukraine. Malaki ang ginastos ng Ukraine para ipagtanggol ang sarili laban sa Russia dahilan ng agarang labanan sa panig ng pananalapi. Ayon sa BBC, iniulat ng outlet na ang planong gastusin ng gobyerno ng Ukraine para sa 2026 ay aabot sa 112 bilyong dolyar, kung saan 60% ng halagang yon ay mapupunta sa sandatahang lakas ng bansa. Dahil dito, magkakaroon ng kakulangan ang Ukraine nang humigit kumulang 45 bilyong dolyar sa kanilang budget. Ang 45 bilyong dolyar ay eksaktong dagdag na pondo mula sa bagong panukala ng NATO, bukod pa sa 35 bilyong dolyar na ipinangako na sa Ukraine sa pamamagitan ng loan mechanism ng European Union. Sobrang tugma ng mga detalye para sabihing nagkataon lang. Prioridad ng Ukraine ang air defenses at mga drones sa paggamit ng pera, na napatunayang game changer na sa 2026 habang hirap ang militar ng Russia na makamit ang tagumpay sa kanilang Spring-Summer Offensive laban sa Ukraine. Sa panahon ng Spring Session ng NATO Parliamentary Assembly, sinabi ni Ginong Slavbanik, Deputy Defense Minister ng Ukraine, sa mga dumalo na kayang pataasin ng Ukraine ang produksyon ng kanilang mga drone hanggang sa nakakagulat na 20 milyong unit bawat taon kung handang maglaan ng mas maraming pondo ang mga kaalyado ng NATO. 5 beses itong mas marami kaysa drone ng Ukraine noong 2025 at posible kung aprobahan ng NATO ang panukala ng Alemanya. Malaki ang epekto ng mga drone ng Ukraine sa kasalukuyang digmaan. Malaki na ang kalamangan ng bansa sa drone dahil tinamaan ng Ukraine ang 100 at 80,000 target ng militar ng Russia noong Mayo. 12.7% mas mataas kaysa Abril, ayon kay Alexander Sersky,
Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Sabi niya, 1.5 sa isa na. Ang kalamangan ng Ukraine sa FPV drone, may malakas na imbakan ng interceptor drones laban sa Russian Shahid drone. At pinalalakas pa ang mid-range drones para sirain ang logistics ng Russia. Isipin mo, kung maparami pa ng 5 ang naabot ng Ukraine dahil sa dagdag na pondo mula NATO. Dahil sa pagtigil ng Russia sa Ukraine, napilitan silang umatras habang malaki ang pinsala ng mga drone ng Ukraine sa labanan. Iyan ang maaaring mangyari kina Putin at sa kanyang puwersa. Malaki ang papel ng Ankara. Sa Hulyo, malalaman kung matutuloy ang 80 bilyong dolyar na tulong ng NATO sa Ukraine. Pero ngayon, kailangan nating maghintay at tingnan kung ano ang magiging desisyon ng mga miyembro ng NATO pagdating sa usaping pinansyal. Pero tiyak nating alam na gumagawa ang NATO ng iba pang hakbang para ipakita kay Putin na ang pagpapalawig ng digmaan lampas sa Ukraine ay isang napakasamang ideya. May malalaking kaganapan sa hangganan ng Russia at NATO habang naglalagay ng mga depensa at bagong pamunuan. Kung gusto mong malaman pa o panoorin ang aming video para tuklasin kung ano pa ang mga plano ng NATO at kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show dahil dinadala namin sa inyo ang mga balita mula sa Ukraine na hindi mo madalas makita sa mainstream media. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.